Nag-attend kami ng baby shower at ng Filipino food fair dito sa South Africa. Mag-house hunting na rin kami, bibili ng regalo. Ito ang ganap namin buong week dito sa South Africa. Please don't forget to like, comment, share, and of course subscribe for more videos here in South Africa. Mag-house hunting kaming mag-asawa dahil may nakita siya na property na gusto niyang tingnan. Pero bago yan, dadaan muna kami sa baby deskem or ito yung parang bilihan ng mga baby essential para bumili ng regalo para sa baby shower ng isa kong kaibigan Pilipina. At ngayon, nandito na nga kami. At medyo mas mura ang mga bilihin dito sa ganitong store kasi may mga sale sila dito at medyo mas mababa yung presyo nila sa iba pang store. Skin baby. Sabi nila, Huggies wipes, 259. Ating napis. Kami nito pang baby shower and then pampers. Ang dami dito, oh, may mga 59, 499. Pero mamahal din talaga pati. Pang babies. Yan yung asawa ko nagbabayad na. Tapos na kaming mamili at magbayad, kaya umalis na rin kami para pumunta sa naka-schedule naming house viewing. Mga 15 minutes lang ang layo mula sa store na pinanggalingan namin. At ngayon nga, nandito na kami. Pagdating namin, wala pa yung agent. Kaya naghintay muna kami ng ilang minuto para may magbukas sa amin sa gate. Maya-maya ay dumating na rin siya at papasok na kami. Medyo maliit lang itong complex na ito na pinuntahan namin. Hindi ko na ipapakita yung mismong loob ng bahay dahil may mga nakatira pa. Nakakahiya naman na i-video for privacy na lang. Pero may ilang clips ako na malaki naman yung property at may mga tenants pa rin naman. So ito yung itsura ng complex dito sa loob. Mapapansin nyo na bricks yung pathway at karamihan ng mga bahay dito ay gawa rin sa bricks. Dito kasi sa South Africa, yan talaga yung common na ginagamit. Even yung bahay namin, bricks din. At ayan na nga, kausap na ng asawa ko yung agent at pinag-uusapan nila yung tungkol sa property. Makikita rin niyo yung mga bulaklak sa gilid, ang gaganda. Pumasok na kami at in-inspect namin yung buong bahay. Tiningnan namin lahat ng kwarto, mga CR at buong paligid. Overall, maganda naman yung property, okay yung presyo, pero in the end, napagdesisyonan namin na hindi yun yung property para sa amin. After namin magtingin at mag-usap, umalis na rin kami dahil tanghali na at nagugutom na kami. Naghanap na lang kami ng makakainan at napunta kami sa aming paboritong McDonald's para dito kumain. At dito, sunod-sunod na yung subo ko dahil gutom na talaga ako. Siguro magto 2 PM na to dahil umalis kami sa bahay ay medyo late na and hindi na ako nakapag-breakfast. So talagang nanginginig na rin talaga ako sa gutom. So mabuti na lang ay malapit tong McDonald's doon sa pinuntahan namin. Kaya kain-kain na rin ako dito. Kung napapansin nyo sa mga videos ko, laging McDonald's ang aming kinakainan. Wala kasi dito ng Jollibee sa South Africa. And meron dito dating Popeyes na kahawig ng chicken ng Jollibee. Pero nagsara na rin sila. At kung makikita rin ninyo, nag-computer ako dito. Dala ko yung tablet kasi may work ako. So habang kasama-sama ako ng asawa ko, nagwo-work din ako. So, madali naman ito. Very convenient. Fast forward, dito naman tayo sa second house na i-view namin. Nasa loob din ito ng isang estate at mga 30 to 40 minutes ang layo mula sa bahay namin. Medyo mura yung presyo nito kaya naisipan ng asawa ko na mag-schedule ng viewing para makita namin yung buong property. So, narito na nga kami sa labas ng gate at ganito yung mga itsura ng mga estate dito. Kung mapapansin niyo, magaganda at modern na yung mga bahay. Gumagamit pa rin sila ng bricks pero updated na yung design. Napakalinis din ng buong estate. May 24-hour security at meron din mga playgrounds at iba pang facilities dito sa loob.
So ito na nga yung bahay na titingnan namin. Pagpasok namin, ang ganda. Kung makikita ninyo, ito yung talagang pinakang nagustuhan namin. So ililibot ko kayo ng konti. Walang nakatira sa bahay nito ngayon, pero hindi ko rin ipapakita sa inyo ng buo kasi for privacy na rin ng may-ari kasi may mga gamit pa rin sila dito. So ayan, ililibot ko kayo, tara. Maganda yung property at syempre maganda rin yung presyo. But anyway, natapos dito yung aming house viewing. Fast forward, kinabukasan, ayan. Blue ang suot ko dito dahil baby boy yung sa baby shower natin. And kung nakikita nyo, nakasuot pa rin ako nung jacket ko from yesterday dahil hindi naman madumi and medyo malamig na ngayon kaya sinuot ko uli yung jacket. Pero bago tayo dumiretso ng baby shower, pupunta muna tayo sa isang Filipino event dito sa South Africa as well. Ito yung food fair. Dito malapit lang to sa amin, mga 10 minutes. And narito yung iba't ibang pagkaing Pilipino. First time ito, if I'm not mistaken. So narito yung ating embassy and ating mga kababayan na nagtitinda. Narito kami to support our friend Dorothy. So ayan, nagtitinda siya dito ng sa malamig. And meron din siyang tindang sinigang and yung freeze-dried fruit. Thank you for your time. Thank you for your time today. For your tight? Trying hard din. Ano na din? Pause. Thank you so much. There's something that must be found. Walang tulugan. Charot. Hindi ka natulog? OG. What do you call it? Ano? OG. You know already good. So of course, we're so happy na narito kami ngayon sa event na ito and hindi kompleto ang experience kung hindi natin titikman lahat dito ng mga paninda. So nagbili ako ng sa malamig and ang sarap. Parang ako nagbabalik sa Pilipinas talaga. And of course, namili pa rin naman kami ng iba't ibang pagkaing Pilipino rito. But mostly sa akin, ang binili ko ay mga tinapay. Meron siya ditong freeze-dried fruit. And nakadalawang baso ako ng sagugulaman dahil yung unang baso, ininom ng asawa ko, naubos talaga. So, kailangan ko uling bumili ng isa pa para matikman ko rin. And ito yung mga bread na sinasabi ko sa inyo. Namili tayo ng pandesal, sorbet. Gusto ko lang talaga Dalawang Spanish. Hi po. Isa po. Plastic. Give me plastic. Ano ka, small one? Ito ba yung putok? Yes, Putok ka. Buko dito, meron pang putok na tinapay. Mada, this is the one that Dorothy is looking. 60. So it's no cash. Ay po. Just one for Dorothy. One for me and one for hold on, two. Because one for me and one for L because she asked me to buy as well. So it's 120. And of course, hindi kompleto ang experience kung hindi tayo makakapagtusok-tusok at ang sarap talaga magkain ng Filipino food. And that's it.
Fast forward, narito na kami naman sa baby shower ng isa kong Filipina friend. And nakakatuwa yung baby shower na ito. Ang cute ng decoration, ang daming gifts, and masarap yung food. Nakakatuwa kasi nakakilala kami ng panibagong friend dito sa South Africa. And after nyan, umuwi na rin kami. And ito yung mga napamili ko. So, ito yung mga nabili ko. I have ensaymada for 180 pesos, 4 na peraso. Ang sarap talagang, parang nagbalik ako sa Pilipinas. Meron din akong biniling pandesal, putok, and of course, yung sa friend ko, freeze-dried fruits, and yung sa Owishe. And super happy ako for this event. And of course, hindi na ako makapaghintay. Pagkatapos nito, nagbihis lang ako at kakainin ko na itong pandesal. So, ito yung pandesal na binili ko doon sa first ever food fair dito sa South Africa, Filipino food fair. So ito ay 50 rand or sa pera natin ay 150 pesos. Pero sulit na. Ngayon ulit ako makakakain ng pandesal. So, ganito lang siya, ka-cute. Pero, iinit ko. Kasi gusto ko medyo tostado yung aking pandesal. So, ayan. So, 4 muna. Yan. And then, tabi ko muna itong 4 at bukas na uli siya. Pero, iinit ko talaga itong 4 na ito. Pero parang kulang ito. Parang isang kainan ko lang. So, ilalahat ko na. Isang kainan ko lang ito po siya. So, gusto ko medyo tostado ng kaunti ang pandesal ko. So, ating ilalagay sa oven. Para naman may pwede na yung pandesal. Tinusta ko ng konti. Yan, o kung makikita nyo. Dahil gusto ko sa pandesal ko medyo yung brown-brown ng konti. So, ayan, tinusta ko pa siya ng konti sa oven. At ang init. Ang sarap! Yung nakikita nyo. Tuwa ako, naiiyak ako sa tuwa. Ito yung pandesal talaga na hinahanap ko. Ang init. Pero ang sarap. Tapos may kape ako dito. Sasawsaw ko na. OA. Oh, ang sarap. Very Pilipinas. Ang sarap. Overall, yung mga bread, ang sarap. And 10 out that's of my 10. whole week here in South Africa. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe. Bye. See you.